pinakamalalaki hanggang sa pinakamaliliit. Pansin man o hindi, ang bawat elemento ay kumikilos. Ang pagsayaw ng mga dahon at mga sanga, ang hangin sa ating bawat paghinga, at ang dugo na dumadaloy sa ating katawan, ang pag-agos ng mga ilog, ang paglubog at paglitaw ng araw. Hindi bukod rito ang mga hayop na naglalakbay sa malalayong lugar upang mapunan ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at tahanan. O kung di kaya'y tumakas pansamantala sa mga di ka nais-nais na mga pangyayari, gaya ng labis na pagtaas o pagbaba ng temperatura. Ang mga little egret ay isa sa mga ibon na nagmamigrate sa Pilipinas mula sa ibang bansa sa norte tuwing panahon ng taglagas. Isa sila sa mga nagsisilbing wetland indicators para sa isang masaganang ekosistema. Bird migration in general is a natural phenomenon or event na nangyayari every year. So it happens regularly na kung saan yung mga ibon from their breeding areas ay bumababa sa southern part ng mundo to escape the winter's cold. So yung mga breeding areas nila ay nasa northern part ng globe. So during winter, yung mga kanilang mga breeding areas ay napi-freeze and syempre mawawalan sila ng mga pagkain doon and so bumababa sila sa warmer areas like Southeast Asia, sa Philippines, Taiwan, down to Indonesia and even sa Australia. So depende sa species. So doon sila na mag-spend ng winter sa warmer areas and kung medyo bumabalik na sa April, May na medyo warm na ulit yung kanilang breeding areas, saka sila magta-travel ulit from south to north. So they travel thousands and thousands of miles para mag-migrate and of course may need to survive. Dumarami ang mga lugar na pinamumugaran ng mga lokal na hayop, bunga ng pagbisita ng mga migratory species dahil tinitiyak nito ang paggalaw at pag-usad ng buhay sa kapaligiran. Nababawasan din nila ang mga peste sa lugar sa pamamagitan ng pagkain sa mga mapinsalang insekto. Isa lamang ang little egret sa napakaraming migratory species na pumupunta at bumibisita sa ating bansa. Ngunit unti-unti nababawasan na rin sila. Meron tayong 600 to 700 plus na mga bird species na na-record sa Philippines and 200 plus doon ay mga migratory species. So almost a third ng total number of bird species sa Philippines ay mga migratory species. So ayun, so yun yung migration pattern ng mga birds. So unfortunately sa Philippines, madami din tayong mga migratory birds na threatened na din. And ito mga naging threatened sila dahil nawawalan sila ng mga habitat or hindi din sila nagsasurvive sa kanilang pag-travel. So yun yung mga factors kung bakit. Yes. Dahil sa patuloy na pagtaas ng demand sa lupain at resources, na isasantabi ang pagprotekta sa kalikasan. Naging lupang agrikultural, industrial at komersyal ang mga lugar na dating tahanan ng mga hayop. Dagdag pa rito ay ang labis na liwanag at ingay na nanggagambala sa tahimik na pamumuhay nila. Ilan lamang ito sa napakaraming dahilan at salik na nakakaapekto sa pagbaba ng populasyon ng mga hayop sa atin, pati na rin ang diversity ng mga species. Ngunit, hindi pa huli ang lahat. May mga tao at komunidad na pagamat lingid sa kaalaman na nakararami ay patuloy na nagsisikap upang mabigyan ng pansin at pangalagaan ang mga huling tirahan ng mga hayop. Si Mang Ronnie ay isa sa mga ranger na nangangalaga sa isang critical habitat sa Kamaynilaan. Kasama sa kanyang trabaho ang paglaan ng oras upang linisin at bantayan ang kapaligiran, pati na rin ang iba't ibang mga hayop na bumibisita, partikular na ang mga migratory birds.
Ang mga ibon na nandito sa El Papachilla, bali 82 species. Ang migratory dito sa El Papachilla ay more than 42. Yung nanggagaling sa iba't ibang bansa, katulad ng Siberia, yung Black Winged egret, galing ng China. Bali, ang egret dito tatlong klase. May great egret, Chinese egret, little egret. Ngunit hindi sasapat ang pagsisikap nila kung walang suportang manggagaling sa atin. Tanging sa pagbabahagi ng kaalaman at impormasyon lamang tunay na maimumulat ang mata ng mga tao at mabigyan ng kamalayan. Malaki ang naitutulong ng social media sa pagpapakalat ng impormasyon, lalo na sa isang sitwasyon na yung penetration rate sa Pilipinas sa usapin ng access sa internet ay tumataas talaga. Sa kasalukuyan, mahigit 70% na talaga ng ating populasyon ang masasabing may access sa internet. Kaya malaking tulong ito sa disseminasyon ng impormasyon. Pero ano't ano pa man, kailangan nating huwag kalimutan yung iba pang forma ng disseminasyon, lalo na yung print, radio, at saka yung telebisyon. Kasi kung wala ang mga sinasabi nating lumang pamamaraan ng disseminasyon, hindi rin makakaabot ito sa mas malawak na mamamayan. Siyempre, yung advokasya ay may iba't ibang forma ng daluyan. Hindi kinakailangang masyadong hardcore, dapat nga mas readable pa o mas madaling basahin yung mga nilalaman ng isang advokasya. At sa panahon na mas visual talaga yung mga kampanya, hindi na rin sapat yung teksto lang, dapat may malinaw na meme o kaya mga larawan at pati na rin video kung kinakailangan at kung makakaya. Kaalaman ang nagpapakilos sa tao. Tanging sa paglilinang ng sarili at ng kapwa, tunay na magkakaisa ang lahat patungo sa iisang mithiin. So, sa mga manonood or makakapanood nitong video or ng documentation, yung isang message ko ay, especially sa youth, no, ay kilalanin natin yung mga ibon natin or yung mga migratory birds natin. No? So, madami sa mga kabataan ngayon ay halos hindi na nakakilala ng mga ibon natin. No? So, at hindi mo, minsan, kung hindi mo kilala yung poprotektahan mo, paano mo sila poprotektahan, di ba? So, kilalanin natin sila, tumulong tayo sa pag-observe, no? So, part yun ng pagkakilala natin sa kanila is observe natin sila, yung mga ibon na yun. So, kung ma-observe mo sila, siyempre, tumulong din tayo sa pag-create ng awareness na kung bakit sila importante, kung ano yung significance nila sa environment, at kung bakit kailangan natin i-protect din yung habitat nila. So, partner palagi yon yung pag-protect ng mga ibon kasama yung habitat nila. Kailangang lubos na maintindihan natin kung paano dumadaloy ang impormasyon upang maibahagi natin ang ating adhikain sa pinakamainam na paraan. Makiisa sa pagdaloy.